ibigay kung ano ang wala sa atin. Pero kung tinanggap natin itong agape, kaya mong mag-agapaw. Kaya mong umibig ng katulad ng pag-ibig ni Jesus na hindi base sa emosyon, kung hindi base sa desisyon. Amen. Inibig tayo ng Diyos base sa desisyon, hindi sa emosyon. Kung emosyon lang susundin ng Diyos, galit. Pero God decided to love unconditional. At inibig tayo ng Diyos nang walang kondisyon. All men will know that you are my disciples indeed if you have love for one another. The goal na ang Panginoon sa ating lumago. Lumago sa pagkakilala sa Kanya at lumago sa pag-ibig sa isa't isa. Kasi the more mo makikilala ang Panginoon, the more naiibigin mo ang kapwa. Kung ginugugol mo ang panahon mo sa Diyos, kinikilala mo siya, magiging mo mabait sa kapwa. Magiging katulad ka ng Diyos sa asal. Ang nais ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin sa umaga nito ay pinamagandaan ko. I'll go ahead. Pinamagandaan natin, avoiding the trap of offense. Avoiding the trap of offense. Yung pag-iwas doon sa bitag, trap na tinatawag na offense. There is a God. Merong Diyos na lumikha sa atin. Subalit sa buhay natin, makikita natin ay hindi na ako pupunta doon sa scripture. I-quote ko lang, sabi ng John 10:10, the thief comes not only to kill, to steal, and to destroy. The thief comes, merong magnanakaw, merong maninila sa buhay natin na nais wasakin ang purpose ng Diyos sa buhay natin. At walang iba kundi ang diablo. Sino naniniwala na kung gaano katotoo ang Diyos, meron din kaaway na totoo na hindi mo nakikita. At ang kaaway na ito ay meron siyang tinatawag na trap sa buhay natin. Mga trap. Ang trap ay bitag. Kapag naglalagay ka ng bitag, halimbawa, ito ay hindi mo lalagay doon sa obvious. Doon sa nakikita. Amen. Kung ikaw halimbawa ay manghuhuli ng ibon, itatago mo ito, yung bitag mo, itatago mo doon sa hindi makikita ng ibon. Sasamahan mo ito ng mga pagkain, halimbawa, yung mga tuka, tutukain ng ibon, mga butil, upang tukain niya. Pero nandoon pala ang trap. Hanggang sa ikaw ay na-trap, kapag ikaw ay na-trap, hindi ka na makakawala sa kanya. Yun yung binasa natin kanina. Avoiding the trap of offense. At ang bawat isa sa atin ay dapat na ma-avoid natin ito bilang mga mananampalataya. Nais kong makita ninyo sa umaga nito ang subtlety o ang pagiging ang kasamaan nitong tinatawag nitong maliit na salita o maliit na bagay na offense. Right? Offense. Nais kong makita natin ito at nais kong maiwasan natin ito at maalis natin ito sa ating buhay. John 13:34-35. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Sino nagsasalita po dito? Ang ating Panginoong Jesus. A new commandment. A new what? A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. That you also love one another. Ibigin ninyo, isang bagong kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, na ibigin ninyo ang isa't isa sa inyo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Magbibigay lang ako ng konti. Yung pag-ibig dito, a new commandment I give to you, that you love. Yung word na love dyan, sino na nakadinig ng word na agape? Right? So agape. Right? Yung word na ito, I new commandment I give to you, that you love. Yung word na yan ay hindi agape. Yan ay word na agapaw. Sabihin nga po natin agapaw para maintindihan natin. Agapaw. So ang agapaw, ang agape is a noun na verb. A noun na word. Ang agape, noun. Ang agapaw ay verb. So ibig sabihin, kapag agapaw, meron siyang action word. Sabi niya, mahalin ninyo ang isa't isa. So, mahalin. Right? Agapaw. Mahalin ninyo ang isa't isa sa inyo base sa pag-ibig na tinanggap ninyo, which is agape. Naunawaan mo ba natin? That you love one another as I have loved you, or agapawed you. That you also love one another. Sabi niya sa verse 35, by this, by what? By this, all will know that you are my disciples if you have love, agape. If you have love for one another. Makikita ng sanlibutan, makikita ng lahat,
na kayo ay tunay kong mga alagad. Hindi dahil sa galing ninyong magturo, hindi dahil sa laki ng inyong churches, hindi dahil sa ganda ng inyong mga pasilidad, hindi dahil sa kayo ay marurunong na tao, kundi makikilala ng mundo na kayo ay aking mga alagad o kayo ay tagasunod ko. Kung kayo ay merong pag-iibigan sa isa't isa. John chapter 15, verse number 12. Minsan pa sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, "This is my commandment." Everybody say commandment. Commandment. That you love one another as I have loved you. Inulit niyo ulit. Right? Isa siyang utos. Hindi siya a new suggestion. Hindi siya suggestion na pwede mong sundin o hindi sundin kasi I suggest. Suggest ko pumunta ka doon sa ano. Right? Pwede mong hindi sundin kasi suggestion. Pero when it is a command at kinikilala mo ang siyang pinanggalingan ng utos na mayroong authority sa buhay mo at ipinapasakop mo din ang iyong sarili sa authority niya, susundin mo ang utos. Nasusundan ko ba ninyo ako? Maliban lang kung ang nag-utos ay hindi mo kinikilala na authority ng buhay mo. So pwede mo siyang hindi sundin. Kasi wala naman siyang authority sa buhay mo. At hindi mo naman ipinapasakop sa kanya ang buhay mo. Kahit meron siyang utos, pwede hindi mo sundin. Amen po ba? Amen. Pero ang utos na nanggaling doon sa authority at alam mo na siya ay nasa itaas mo bilang authority, at ikaw ay ipinasasakop mo ang sarili mo doon sa kanyang pagiging Panginoon sa buhay mo, susundin mo. A new commandment I give to you. New commandment, not new suggestion. Ang isang commandment ay hindi nakabase sa emosyon. Ang ibig sabihin yan, ang emosyon ay hindi mo mauutusan. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na mahalin mo ako. Kung ang pag-ibig ay base lamang sa damdamin o emosyon, hindi siya naiko-command. Kasi ang pag-ibig, kung ang pag-ibig ay base lamang sa damdamin, hindi siya magiging commandment. Kasi ang damdamin ay hindi sinasaklaw ng kautusan o ng commandment. Ibig ko sabihin, hindi siya mauutusan. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na mahalin ninyo ako. Or kung ang pagmamahal ay base lamang sa damdamin, emosyon. Hindi ko pwedeng iutos ang emosyon sa inyo. Amen. Kasi ang emosyon ay damdamin ninyo. But rather, love, agapao, is an attitude of the heart. Isa siyang pagpapasya na hindi nakabase sa emosyon mo lamang. So kapag sinabing love one another, hindi lamang siya nakabase doon sa emosyon mo. Amen. Kahit na ikaw ay hindi ka komportable sa tao, kahit na ikaw ay maaari na medyo hindi magkaiba kayo magkaiba kayo minsan ng pananaw o estilo. Amen. Kahit na ayaw mo ng buhok niya, kahit na ayaw mo sa paraan ng pagsasalita niya, amen. Kahit ayaw mo minsan sa paraan ng pagkikerry niya ng authority sa'yo bilang pinasahan din ng authority. Amen. Narito po ba tayo? Amen. Yet, susundin mo ang utos kasi iginagalang mo at kinikilala mo ang siyang nag-utos sa iyo nito kahit na ang damdamin mo minsan ay taliwas dito. Amen. Romans chapter 13 verse 8 to 10. Owe no one anything except to love one another. So sa Tagalog, huwag kayong magkakaroon ng utang sa isa't isa. Sabi ni Apostle Paul, owe no one anything except. Huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man maliban sa isang ito. Na ituring ninyong utang sa isa't isa. Utang ng pag-ibig.
na sa tuwing makikita ninyo ang isa't isa sa inyo, dapat ay meron kayong, ang isipan ninyo kapag nakita ninyo ang isa't isa, ay meron kayong dapat bayaran sa Kanya. Ano ang dapat mong bayaran? Anong dapat mong maibigay na parang puwersahan mong ibibigay? Kasi utang, ganyan yan. Ang utang, kapag sinabi ko, halimbawa may utang ka sa akin, I deserve to be paid. Regardless kung anong nagawa ko, I deserve to be paid. Kaya kapag nakikita kita, hindi galit ang makikita ko sa iyo. Kung ako ay susunod sa salita ng Diyos, kung ang Panginoon ay aking Panginoon at hindi ang aking emosyon. Kasi kung emosyon ko ang susundin ko, maaaring baka, galit na talaga ako sa iyo sa mga pinagsasabi mo. Subalit sa kabila nun, iba ang nilalabas ko sa puso ko. Kasi meron akong utos na sinusunod. Utos hindi para ako ay alipinin, kundi utos upang ako ay bigyan ng kalayaan. At tunay na maranasan ko ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yun ay ang utos na mahalin ang isa't isa. Ang mga tunay na Kristiyano ay nagmamahalan sa isa't isa. Hindi ko sinasabing ang mga tunay na Kristiyano ay hindi nagkakasakitan sa isa't isa. Maaring masaktan ninyo ako, maaring masaktan ko kayo, o ilang beses na nga siguro nasaktan ko kayo. Sa pamamagitan ng pagsasalita, pagtuturo, na tamang-tama naman. Tama talaga. Pero nasaktan ka. Kasi ang paraan ng pagsasalita, iba yung naririnig mo. Minsan sa paraan ng pagsasalita, mas naririnig natin yung hindi sinasabi kaysa sa sinasabi. It's an attitude of the heart. Ipapaliwanag natin mamaya, but it's a command. Na sinabi ng Panginoong Jesus sa atin, dito makikilala kayo ng buong mundo na kayo ay alagad ko. Dito kayo makikilala sa isang bagay na ito. Hindi sa pamamagitan ng inyong karangyaan sa buhay. Right? Hindi dahilan sa napakarunong ninyong tao. Of course, dapat kayong maging marunong because you have the Holy Spirit who lives on the inside of you. Pero hindi sa alinman doon ang sinabi niya na magpapakita at magpapakilala sa sanlibutan na kakaiba kayong mga tao. Kundi itong tinatawag na pag-iibigan sa isa't isa, agapaw, that you agapaw one another. Ang sabi ng Romans chapter 8, chapter 5 verse 5, sa NLT na lang siguro para mabilis. Romans chapter 5 verse 5. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us. Dahil alam natin kung gaano tayo inibig ng Diyos. At sabi niya, because He has given us the Holy Spirit. So ang pag-ibig ng Diyos, pinatunayan niya sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Ipinakilala niya at ipinakita niya ang pagmamahal sa bawat isa sa atin, hindi na sa sanlibutan, kundi sa atin, ng mga anak niya, sa pamamagitan ng pagbibigay ng Santong Espiritu. Pero ang sabi dito, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Yung word na love dyan, agape yan siya. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesus doon sa John chapter 13, verse 34 and 35, love one another, agapaw one another. Kasi tumanggap kayo ng agape. Dahil kayo ay tumanggap ng agape, dapat kayong mag-agapaw sa isa't isa. Kung hindi kayo tumanggap ng agapeng ito, hindi niyo naranasan ika nga ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, hindi kayo makakapag-ibigan sa isa't isa. Sinabi yan siya sa 1 John, He who loves knows God. He who does not love, agapaw, does not know God, because God is love. Love is agape. Sabi niya, ang sino mang hindi nag-aagapaw ay hindi nakakakilala sa agape. Ibig sabihin, kasi hindi natin kayang ibigay kung ano ang wala sa atin. Pero kung tinanggap natin itong agape, kaya mong mag-agapaw. Kaya mong umibig ng katulad ng pag-ibig ni Jesus na hindi base sa emosyon,
kung hindi base sa desisyon. Amen. Inibig tayo ng Diyos base sa desisyon, hindi sa emosyon. Kasi kung emosyon lang susundin ng Diyos sa atin, lahat tayo. Amen. Nadami tayong mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kung emosyon lang susundin ng Diyos, galit. Amen. Pero God decided to love unconditionally. At inibig tayo ng Diyos nang walang kondisyon. All men will know that you are my disciples indeed if you have love for one another. Bakit hindi tayo nag-iibigan sa isa't isa? Ang pangunahing rason nito ay yung tinatawag na offense. Si Satan ay may trap. Ang offense ay isa sa kanyang mga trap. Kaya pag hindi mo naiwasan itong offense na ito, yun yung delikado. You can be born again, maring born again tayo. Pero ang buhay natin ay hindi tayo nagkakaroon ng progress sa buhay natin. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Hindi natin alam kung bakit hindi tayo lumalago. Nagkakaroon tayo ng katanungan sa Panginoon na, Panginoon, ba't ganito? Na maaaring ang bunga lamang nito o ang ugat lamang rather nito na mga nangyayari sa isang Kristiyano, maaaring ligtas talaga. Yung tinatawag na offense. So, avoiding the trap of offense. What is an offense? Una na, ano yung offense? Maaaring maitanong ninyo, Pastor, ano ba yung offense na yan? Pinakasimple, maibibigay ko na paliwanag kung ano ang offense. Ang offense ay damdamin na nagdudulot ng galit, sama ng loob, hinanakit, pagdaramdam, o may dagdag natin sakit ng damdamin. Right? Offense. Pagka-offended ka, itong damdamin na ito ay nagdudulot ng sakit ng damdamin. Nagdudulot siya ng galit. Nagdudulot siya ng sama ng loob. Ang sama ng loob, kinikimkim yan. Hinanakit, kinikimkim, tinatago. Itong mga bagay na ito ay maaaring hindi nakikita sa una. Pero umuusbong yan siya sa buhay. Sama ng loob. Galit. Kaya minsan, sa buhay ng kahit Kristiyano, o kahit na sabihin natin Kristiyano ang matagal na sa pagiging Kristiyano, makikitaan mo sila ng tinatawag na mga attitude na hindi nararapat sa pagiging Kristiyano. Galit. Laging galit. Right? Hindi nagpapatawad. Sama ng loob. Kasi ito, ang bunga nito, yung offense, o ang ugat nito ay yung offense. Makikita mo din sa church. O sasabihin ko lang siguro, sisingit ko lang dyan, merong dalawang kategorya ng mga taong offended o na-offend. Una, yung mga taong na-offend at legit na na-offend, nasaktan sila. Nasaktan. Kasi nagawan sila ng mali. Offend. Ang pangalawang klase ng mga tao na offended ay yung mga taong akala nila ay nagawan sila ng mali. So yung una, talagang legit. Nagawan mo sila ng pagkakamali. Nagkamali ka sa kanila. Pero yung pangalawa, akala nila nagawan mo sila ng mali. Kahit na totoo ang sabihin mo sa kanila, akala lang nila. Amen. So, ang bunga nun, yung pangalawang category, ang bunga nun, misconception at misunderstanding. Amen. Hindi mo talaga makita na totoo ang tunay na pangyayari. Nadadala ka ng emosyon mo, nasaktan ka. Amen. Pero hindi naman talaga yon ang sadya nila. O talaga naman minsan, totoo yung sinasabi nila, kasi naman ikaw, namuhay ka na lang na ang puso mo ay puno na lang ng ganon, nasanay ka na, kaya madali ka na lang masaktan. Kahit sa totoo. Na hindi ka na lumago. Na puro ka na lang kapag konting maingat na sa'yo kahit yung mga kapatiran, maingat na. Kasi konting saling sa'yo, konting hindi lang pagbati, halimbawa hindi ka makamayan, offended ka na.
Sobra naman sila. Parang kagagaling naman nila kaysa sa akin. So yung mga attitude na gayon, why should we avoid the trap of being offended? Because if we fail to deal with offense, kapag hindi natin na-deal itong offense na ito sa buhay natin, it will produce fruit such as anger, unforgiveness, resentment. So yung unforgiveness, hindi pagpapatawad. Yung resentment, yan din yung sama ng loob. Okay? Yung lagi kang resentful. Ibig sabihin, ang tao parang hindi ka malapitan. Lagi kang merong invisible wall sa'yo. Hindi ka mapayuhan. Hindi ka mapagsabihan. Resentful ka, may sakit ka, may sama ka ng loob. Strife ang naibubunga niya. Pag-ibabahagi. Bitterness. Yung sama ng loob, labis na sama ng loob. Galit, hatred, envy, blame, and deception. So kapag offended ang isang tao, para siyang merong cloud sa isipan niya na hindi siya makapag-isip ng tama. Kasi ang iniisip niya na lamang ay yung pagkakamali ng tao na naka-offend sa kanya. Hindi niya na makita kung ano ang mga magaganda, mga bagay doon sa tao. Ang makikita niya ay yung mga pangit. Kasi offended siya. O, okay, tumingin kanino pa man, ha? At huwag kayong iisipin kung sino pa man, ha? Yun yung katotohanan sa pagiging offended. Kaya bakit natin siya kailangang iwasan? Hebrews chapter 12, verse 15. Looking carefully. So, sabi niya, looking carefully sa Tagalog yan. Pagsumikapan ninyo, ingatan ninyong maigi, looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God. Lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. So nais kong pansinin niyo yung salitang lest any, what's the next word? Root of bitterness. And next word ng bitterness, sa bitterness, springing up. You know, kung pag-aaralan ninyo, pinag-aaralan ko ito, yung word na ito, interestingly, yung root at saka yung springing up, agricultural term siya. Ibig sabihin, yan ay parang sa pagtatanim. Ang bitterness or offense ay nagigi siya sa ating puso, binhi. Na nag-uugat kung ito ay nasa puso. Kapag bitter ka na, halimbawa, meron ka ng bitterness sa puso mo. Nagkakaroon siya ng meron ka ng offense, rather, kung offended ka na nasa puso mo, nagkakaroon siya ng ugat, na dito ay pinakitang ugat ng bitterness. So, ang offense ay nagpo-cause ng bitterness or sama ng loob. Itong sama ng loob, kapag nag-ugat na ito sa loob mo, magsi-spring up. Agricultural term din yan, magsi-spring up, para siyang uusbong, katulad ng isang halaman. Kung ano ang nasa loob mo, binhi yan siya. Binhi. Kung galit, kung hindi pagpapatawad, kung offense, nasa puso yan siya. Nakalagay sa puso. At yan nasa puso mo na yan, nagsispring up yan siya. Hindi ang anumang bagay na nasa puso mo tutubo. Katulad ng anumang binhi na may lalagay mo sa lupa, maglagay kayo ng binhi sa lupa. Subukan ninyo. Anumang binhi. Bumili kayo sa Ace, bumili kayo sa Pure Gold, meron yung mga maliliit na mga seeds. Bili kayo. Lagay nyo sa lupa, tutubo, magsispring up. Anumang bagay na nasa puso mo, magsispring up, tutubo. Ang bitterness, kapag nag-spring up siya, pupunta siya sa isipan mo. Spring up. So, hindi lang siya mananatili doon sa puso mo, hindi mo lang kim. Uusbong siya sa isipan mo. Anong ibig sabihin ng pastor? Ang ibig sabihin noon, na naiisip mo na kung sino ang nakasakit sa'yo, at hindi mo na makita yung mga bagay na magagandang ginagawa niya
kundi ang lahat ng iyon ay makikita mo, pangit na. At dito sa isipan mo, magsasanga-sanga na, magsasabing, kita mo, tingnan mo ginawa niya, tingnan mo ginawa niya, tingnan mo. Kasi ganito yan. So hindi mo namamalayan, you have been trapped with this word, bitterness, at ang diablo ay naglalaro-laro na sa isipan mo. Nagsispring up sa isip, una sa lahat. Pangalawa, saan pa siya makikita? Sa pagsasalita mo. So hindi lang siya mananatili sa isip, kundi ngayon magsasalita ka na, bubuka na yung bibig mo. Sa kung ano ang nilalaman ng puso mo. Kasi hindi mo may tatago yan. Kung anong laman ng puso mo, lalabas at lalabas. Sabihin ko sa inyo. Ano man ang nasa puso mo, applyan mo ng pressure, konting pressure. Lalabas. Ano mang nasa puso mo, kapatid, lalabas yan sa bibig mo. Sabi ng Panginoon, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Amen. Ang bunga niyan, offense. Ang umpisa rather, offense. Nag-ugat na ng bitterness, galit, hindi pagpapatawa. Itong mga nabanggit kong fruit na ito, na yung produce ng offense, anger, unforgiveness, resentment, strife, bitterness, magre-resulta ito sa atin kapag hindi natin naingatan, hindi natin na-deal yung offense. Magre-resulta siya yan, yung mga galit na yon. Ang resulta niyan, these fruits can result in insults. Mag-iinsulto ka na. Iinsultuhin mo na yung tao. Right? Insults, attacks, atatingin mo na, division, so yun yung magiging cause niya na. Magiging divisive ka na. Division. Kasi meron ka na dito sa puso mo. Nag-umpisa yan siya, offense. Amen. Division, separation, pag-ihiwalay na. Kasi yan ang gagawin ng offense. Ang gagawin ng offense, isi-separate ka doon sa relationship mo doon sa tao. Yan yung gagawin ng offense. Magkukos siya ng separation sa tao ng relationship. Buhay ng mag-asawa, kapag na-offend ang isa't isa sa inyo. Ang ikukos niyan, separation. Kayo halimbawa na mag-asawa kasi walang divorce dito sa Pilipinas, hindi kayo makakapag-divorce. Right? Magsasama pa rin kayo sa isang tahanan. Pero kayo ay separated na. Kaya away na kayo ng away. Kasi wala na kayong pagkakaisa. Basag na ang relationship ninyo. Ang pinag-umpisahan ng offense. Amen. Damdamin na nag-create ng galit sa isa't isa. Sa mag-anak, sa mga anak, magulang. Ang ikukos nito ay separation. Amen. Pinaghiwalay kayo, hindi dahil sa differences ninyo. Kaya kayo may galit sa isa't isa dahil hindi ninyo maintindihan ang isa't isa, hindi yun. Naghiwalay kayo, namumuhay kayo sa isang tahanan na parang may division, galit kayo sa isa't isa na parang hindi kayo mag-anak, hindi kayo mag-asawa, hindi kayo magkakapatid, dahil sa offended kayo sa isa't isa at na-trap kayo ng kaaway. Walang iba ang gumawa niyan, hindi ang Diyos. Ang kaaway na nagnais magnakaw, pumatay at mangwasak. Ang nais ng Diyos sa buhay ng mag-asawa, tayo ay lumago sa pagsasamahan natin. Amen. Magtumibay. Pero ang buhay natin, bilang mag-asawa, dapat lumalago, nagtitibay na parang wine. Ang wine, lalong tumatagal, lalong nagiging pino. Ika nga. Ang relationship, hindi lamang sa buhay ng mag-asawa. Relationship, dapat habang tumatagal, nagiging pino. Nai-enjoy ninyo ang isa't isa. Amen. Hindi ko tinutukoy yung boyfriend-girlfriend. Huwag niyo kalimutan na nipunan ninyo yun. Well, again, yung mga fruit na nabanggit ko kanina, these fruits can result in insult, attack, backbiting, division, separation, broken relationships. Right? Sa pagbabasag, yun yung gustong mangyari ng kaaway. So, lahat ng yan mag-uumpisa sa offense. Kahit na sa church.
Ang nais ng Panginoon sa church, tayong lahat ay lumago. Hindi tayo lumago lamang at hindi naman tayo maging magaling magtumugtog ng gitara, gumaling sa pagpapaawit, ngayon ang galing-galing mo na mag-drums. Dati hindi ka masyadong maano sa pagpapaawit mo, ngayon ang ganda mo na magpaawit, talagang may boldness ka na. Ang goal ng Panginoon sa atin, hindi lang yun. Okay din yun, skill development. Pero ang goal na ng Panginoon sa atin, lumago. Lumago sa pagkakilala sa Kanya at lumago sa pag-ibig sa isa't isa. Kasi the more mo makikilala ang Panginoon, the more naiibigin mo ang kapwa mo. Hindi mo pwedeng sabihin na nakikilala ko ang Diyos pero I hate my brothers. First John. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Sabihin mo kilala ko ang Diyos pero how about yung relationship mo sa mga kapatid mo? Nagsisinungaling ka. Hindi mo talaga nakilala ang Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kung makikilala mo ang Diyos na Diyos ng pag-ibig, kaya mo magbigay ng pag-ibig. Magiging reflection ka na kung sino ang kilala mo. Amen. Ang buhay natin ay refleksyon ng kung sino ang kilala natin at kung saan natin ginugugol ang panahon natin. Kung ginugugol mo ang panahon mo sa Diyos, kinikilala mo siya, magiging mabait sa kapwa mo. Magiging katulad ka ng Diyos sa asal mo. Amen. Amen. This fruit can result in, again, broken relationship, betrayal. Di ka na mag-uumpisa yan, ay bibetray nyo na isa't isa. Na dapat sana, ang utos ay, love one another as I have loved you. But on the contrary, iba na yung nagagawa natin. Ang dahilan, offense. Amen. Betrayal or even backsliding or loss of destiny. Yung loss of destiny, papakita ko sa inyo that offense can be really, really subtle, yung tinatawag. Ang offense, kapag hindi mo na-deal sa heart mo, maaari mong malose yung destiny mo, hindi yung identity mo, but yung destiny mo. So, ibig sabihin, yung pagkatawag ng Panginoon sa iyo. Dati, maalab ka sa paglilingkod sa Panginoon. Right? Lumalakad ka sa calling mo. Pero may mga taong gano'n. Dati kasama mo, mamamangha ka, hahanga ka. Praise the Lord. Grabe, maglilingkod sila sa Panginoon. Pero after a while, makikita mo kung nasaan na sila. Hindi mo na alam kung anong pinagagawa nila. Ang naging dahilan, offended. Offended, hindi na deal, nagkaroon ng galit, nagtanim ng sama na loob, hindi na naglingkod. John chapter 6, verse 60 to 61. John 6, 60 to 31. Therefore, ito yung backup kong scripture na ibibigay ko sa inyo doon sa loss of destiny. Therefore, many of His, tukoy dito tungkol sa John 6, ito yung pangaral ng Panginoong Jesus na sinabi ng mga alagad, sinong makakatanggap nito? This is a hard teaching. Therefore, many of His what? Disciples. So, ang disciple, mga close follower na ni Jesus ito. Amen. Pero dumating sila sa point, doon sa John chapter 6, verse 60, therefore, many of His disciples, when they heard this, sabi nila, this is a hard saying. Who can understand this? Kasi sinabi ng Panginoon, maliban na kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay sa inyo. So sabi nila, grabe naman yan. Anong klase? Anong gagawin namin sa iyo? Hati-hatiin ang katawan mo para kainin? Sabi niya, who can understand this? Verse 61, when Jesus knew in Himself that His disciples complained about this, He said to them, does this offend you? Nakaka-offend ba ito sa inyo? So offense is something that causes you to feel angry, right? Become bitter. Sabi ng John 66, from that time, many of His disciples went back and walked with Him no more. So, hindi na sumunod sa Kanya. Hindi niya nakasakasama. Ang rason,
offended. Yun yung magagawa sa inyo ng offense. Halimbawa sa isang church. Dati kapag hindi kayo offended, everything is fine, alright, lahat maayos. Pag na-offend, amen. Ito yung magkukos na hindi ka na sasama sa Kanya. Amen. Kasi sa heart mo, nagbigay ka na ng puwang upang masira ang relasyon ito dahil sa offense. Okay lang sana kung kayo ay, halimbawa, naghiwalay, nakapag-release kayo ng forgiveness, still, nag-forgive kayo sa isa't isa, nanatili ang relationship, ang Panginoon pa rin ang naitaas, nagpatawaran kayo sa isa't isa, na-restore ang relationship, kahit nahiwalay kayo. So, ang Panginoon, hindi pa rin, the body of Christ still nag-grow, nagkikita kayo, hindi kayo nagsasakitan, nagmamahalan pa rin kayo, kahit na sa ibang ministry na kayo, halimbawa, naglilingkod pa rin kayo sa Panginoon, pinagpapala ninyo ang isa't isa. Sana ganon. Pero kapag hindi na-deal ng offense, isa man sa inyo halimbawa, pero mahalaga, na sa bawat isa sa atin, we deal with offense. We walk in love, we bless the person, we don't speak against them. Amen. Hindi tayo nagsasalita ng laban sa isa't isa because we're not called to curse, but we are called to bless. Amen. If there will be an opportunity to help, we're here to help. Because our heart is right, first of all, before the Lord. Amen. Pero kung pagbibigyan natin ng offense, ang ating emosyon lang, sila naman talaga may kasalanan eh. Hindi naman kami. Well, probably. Maaaring na sila naman talaga nagkasala. But, sa'yo, suffer ka. Amen. Hindi mo nararanasan ang isang buhay na ganap at kasiya-siya dahil sa ikinulong mo ang sarili mo doon sa offense, sa trap. Tapos, ito yung isang pagkakataon na kung saan meron din offense sa kanya. Sa John 1:29-30, sabi niya, bibilisan ko ng konti sa part na ito. Isingit ko lang ito. The next day, John, everybody say John. John saw Jesus, si John the Baptist ito. John saw Jesus coming toward him. Si John the Baptist pumunta sa kanya and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So sabi ni John, "Behold, the Son of God who takes away the sin of the world." So si John 1 yan, John 1:9. "This is he of whom I said, after me comes a man who is preferred before me, for he was before me." Pero tingnan natin, sa Matthew chapter 11, kung compare natin, Matthew chapter 11, verse 22 na, 22 na. Ito yung kanina, yung sa early time ni John, na nakita niya, binaptize niya si Jesus, pero nakita niya, "Look, the Lamb of God who will take away the sin of the world." So nag-testify siya, ito ang Messiah, ito yung maglihalis ng kasalanan ng lahat ng sanlibutan. Pero nung siya ay napunta na sa prison, in Matthew chapter 11, verse 2-6, sabi niya, when John had heard in prison, nakulong siya. Si John. Alam niyo kung bakit nakulong si John? Kasi pinakulong siya ni Herodes, right? Alam niyo yung kwento, right? Tapos eventually, napugutan siya ng ulo. So dito, nung nasa kulungan siya, ay nang hindi pa siya patay, when John had heard in prison about the works of Christ, he sent 2 of his disciples. Nung marinig niya ang ginagawa ng Panginoong Jesus, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pinadala kay Jesus. At sinabi, itanungin niyo siya. Habang siya ay nasa kulungan, tanungin niyo siya, si Jesus, tanungin niyo, "Are you the coming one, or do we look for another?" Tanungin nga rin niyo siya, kung ikaw na ba yung Messiah, or maghihintay pa kami ng iba? Akala ko pa sa John 1, "Look! The Lamb of God who will take away the sin of the world." Yun yung sinabi niya. Pero Matthew chapter 11, nung nasa kulungan siya, something went wrong. Bakit siya nagpadala? Ikaw pa ba? Ikaw ba ang Messiah? O maghihintay pa kami ng iba? Kaya sabi ng Panginoong Jesus, sabihin niyo kay John, na ganito, verse 4, Jesus answered and said to them, "Go and tell John the things which you hear and see. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them." Verse 6, "And blessed is he who is not," what's the next word?
Offended because of me. So I think somewhere along the line, na-offend si John. Na-offend siya in a way na sinabi niya, kung ikaw ang Messiah, siguro nasa isip niya, kung ikaw ang Messiah, bakit pinahintulutan mo akong nasa kulungan lang? Bakit si Herod ang may authority sa buhay ko? Bakit hindi ka gumawa ng o somehow? The point is, ang offense magbablind sa'yo. Kapag wala kang offense, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pastor, I'm here for you. Maglilingkod ako. Ay, sabihin mo lang kung anong gagawin. Praise the Lord. Pag offended ka na, iba na ang tingin mo, parang siya lang nakakarinig sa Diyos. Ay, anong nangyari? Offense. Nakakapag-blind ng pagkakilala mo sa tao. Kasi ang offense, kapag offended ka na sa tao, dati kapag hindi ka offended sa kanya, you believe in him, you honor him, ang mangyayari is you will see all the good things in him. Makikita mo ang lahat ng mga mabubuting bagay sa kanya, mga katangian sa kanya. Pag offended ka na, ay, pag may dito na sa puso mo ay meron ng offense, dito na yung magsispring up sa isipan mo ng lahat na makikita mo ay hindi na magaganda, pawang kapangitan na. Yes. Harboring an offense is like building an invisible wall. Proverbs chapter 18 verse 19. A brother offended is harder to win than a strong city, and contentions are like the bars of a castle. Ang isa daw, brother na offended, ay mas mahirap siyang i-win back kaysa sa strong city na kung saan fortified. Ang isang syudad, halimbawa isang city, ang ginagawa nila dyan, nilalagyan nila ng napakalaki wall, makakapal na wall, matataas na wall, para hindi madaling mabasag ng mga kaaway nila at masako. Ang sabi ng Bible, a brother offended is harder to win than a strong city. Bakit ganon? Kasi ang isang taong offended, naglalagay siya ng wall. Contention sa tawag doon. Kapag na-offend ng isang tao, hindi mo alam, nagsasama kayo sa isang tahanan, nagsasama kayo sa isang church, pero siya pala ay kinulong niya na yung sarili niya doon sa isang invisible wall. Right? Na hindi mo na siya maitama, hindi mo malapitan, hindi mo na makorek, right? Kasi offended. Meron ng wall na namagitan doon. Amen. Narito pa po ba kayo? Ang maganda dyan, kung tayo halimbawa kung sa atin na-offend, ipagpalagay natin na wala namang ka-offend. Ay, intindihin natin, na-offend siguro. Pero you help them bring down that wall. Sa pamamagitan ng pag-abot sa kanila. Amen. Be the bigger person. Amen. Kung may nag-build sila ng wall kasi offended, halimbawa, tayo na yung mag-reach out sa kanila. Lumapit. Para unti-unti, yung wall na yan ay bumagsak. Amen. At makapasok tayo muli sa kanilang buhay. Na nandito kami. Para sa iyo. Pero yan ang gagawin ng offense. Hindi siya basta-basta na bibigay. Amen. Sa atin, nawa, huwag tayong maka-offend. Pag-pray natin, the best that we can na hindi tayo maka-offend. Pero sa lahat ng ipinakita ko sa inyo, kay Jesus, lahat ng ito, na-offend kay Jesus. So, ang ibig sabihin, that we can even be offended with perfection. Kahit perfecto ang pakikitungo sa iyo ng tao, ng pastor mo, ng kapatid mo, halimbawa, kahit perfecto. Kung hindi tama ang puso mo, ma-offend ka. Halimbawa ako, kahit na maging perfecto ako, tayo, hindi perfecto yung tingin ninyo. So, pwede ninyong mamali, kahit ang tama ko. Nasusundan ko ba ninyo ako? Kahit na yung tama ko, pwede ninyong mamali. Amen. Kasi lumalago tayo. We're all growing up. Hindi tayo magkakapantay-pantay, hindi pa tayo perfecto.
Walang offense sa langit kasi perfect tayo lahat doon. Pero namumuhay tayo sa lupa, there will come point na magkakamali ka. Maring mali sa salita, maring may nararanasan na limbawa na ganito sa buhay, tapos bigla na lang nagkaganito, bigla ka namang sumingit na ang init-init na nga ng ulo. Di ba? Sa mga nangyayari na ganito, bigla ka namang... So, yung mga ganung bagay, nagkaka-offend. Kaya ang pinakamahalaga dyan, na makita natin, tayo ay bond ng pag-ibig. Amen? At tatalakayin natin, well, isang scripture pa, but, okay po ba kayo? 11:30 na, pero pa ako isang point. Praise the Lord. Nag-ano na sila lahat. But, one more verse. Sabi ng Ecclesiastes chapter 10, verse 4, this is very powerful. Isa ito sa mga bagay na realize ko when I was serving as a director ng isang Bible school. Ecclesiastes chapter 10 verse number 4 sa Amplified. Classic pala, sorry, stickers. Amplified Classic. If the temper of the ruler rises up against you, kung ibig sabihin, kung nagalit sa'yo yung leader mo, boss man yan, or especially sa church, if the temper of the ruler rises up against you, do not leave your place or show a resisting spirit. Huwag ka magpapakita kung nagalit sa'yo yung ruler mo. Especially leader mo sa church, yung pastoral limbawa, o yung mga delegated authority na i-delegate niya din para sa inyo. Kapag ang temper nila nag-rise up against you, do not leave your place. Huwag din yung iwanan yung pwesto nyo. Hindi na ako magsiserve. Ayoko na. Do not leave your place or show a resisting spirit. Pag sinabihan ka, hindi ka na sumusunod. Iba na ang attitude mo. Right? Or for gentleness and calmness, prevent or put a stop to great offense. Huwag ka mag-resist. Huwag ka magkaroon ng resisting spirit. Huwag ka rin magkaroon ng parang you leave your post. Because gentleness and calmness. Maging gentle ka, maging calm. Kasi nagpiprevent ito or it put up to a great offense. Nagalalaguan yan siya. So, ibig sabihin, lumalagok tayo dyan by practice. Pagsasalitaan ng laban sa isa't isa. Patalikuran yan. Ugali ba yan ng mga Kristiyano? Tatagurian pa tayong mga lingkod ng Diyos. Amen. Pero tapos na tayo doon. Hindi ko pinabahagi sa inyo ito para i-condemn mo bawat isa sa atin, but ought for us to grow up.